Ang sikat na artist at vlogger na si Goldie G ay pumisita noong September 2021 sa sikat na Laperal White House sa Baguio na itinuturing na isa sa pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. At sa pagbisita nga ni Goldie G para mag-camouflage art ay may nangyaring kakaiba habang siya ay nasa tapat ng bahay. Makikita sa bidyong ito na bigla na lang gumalaw ang buhok ni Goldie na mistulang may humawi dito. Nakapansin-pansing ikinagulat niya dahil wala namang tao sa kanyang likuran at hindi naman malakas ang hangin ng mga oras na ito. Matapos ito sa pagsakay ni Goldie ng taxi pauwi, nakaramdam siya na parang may mainit sa kanyang likuran. At nang silipin nila ito, tumambat sa kanila ang mga makakabang kalmot sa kanyang likuran. Yung area na yun, actually hindi ko maabot. Nung nandun na kami sa taxi, na-feel ko na parang mainit. Mainit lang naman, tapos parang habang tumatagal humapdi. Tapos ito, nung magpapalit na ako kasi dumiretso ako galing dun sa lateral, dumiretso na ako umuwi. Nung nakita ko nga na-scratch ngayon, kinalibutan ngayon. December 2021 na balita na naaksidente si Goldie, pero wala naman siguro itong kinalaman sa pagpunta niya sa Laperal White House. At nitong March 29, 2022, sinabi ni Goldie sa kanyang vlog na matapos niyang maaksidente ay meron na siyang mga nakikita. At sa vlog ding ito habang siya ay nagre-record, ay nagawa niya maidokumento ang mga pagpaparamdam. Parang makikita niyo siya, parang puffy pa siya kasi namamaga. Sabi naman ng doktor is mawawala din yung pamamaga and magsusubside din and then babalik din yung eye shape, ganon. And then What happened? bakit yun? Ba't namatay? Guys, alam niyo ba, after ng na-aksidente, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Bakit ang dami ko nakikita? I don't know if may connection, kasi nasabi ko sa friend ko, and then sabi niya, mas nagiging active daw yung third eye kapag parang napunta ka sa life and death situation, kagaya nung nangyari sa akin. Pero yun lang, parang mas naging active siya nung after ng aksidente. Hindi naman ako matatakutin, pero mas lalo akong Hindi ko alam kung pundido na ba. Oh my gosh. I don't know. Ayoko na lang pansinin. Wag na lang nating pansinin. Hindi naman siguro yan pundido kasi kabibili ko lang. Ayan, mag-ingat kayo pag mag-outline kayo kasi doon nakasalalay yung overall na itsura ng artwork. Oh, tingnan nyo. Gino-joke time tayo. may ano na naman, kumikinang-kinang na naman siya. Kanina wala. Ayan yun na yan. Tapos na tayo dito. Tignan nyo. Umiilaw na naman. Parang iilaw, tapos hindi. Kanina pa siya napapansin. Pero sa akin mas maganda na parang ganyan. Yung kahit meron mga may mga ginagawa sila. Hindi ko na lang pinapansin para hindi sila mas lalong magpapansin. Ganyan. Yung mga ganyan. Mas lalo kasi silang magpapansin kung sakaling mas papansinin mo. Papansinin mo. Nagawang may record ni Goldie sa kanyang vlog ang kusang pagpapatay sindi ng Christmas lights sa kanyang likuran, na sa kabuuan ng video ay makailang ulit pang nagpatay sindi. Pero ang mas makapanindig balahibo dito ay ang kusang paggalaw ng upuan sa kanyang likuran. Pero di pa siya nagtatapos. Nitong July 8, 2022, muling bumalik si Goldie sa Laperal White House para subukang magalay ng dasal at humingi ng tawad sa kung ano man ang nagambala niya. Pero sa pagkakataong ito, meron siyang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. Nakapag-alin na rin kami ng kandila and bumalik lang talaga kami dito ngayon para subukan. Ito yung inutos sa akin nila Sir Ed Galuwag mula
Matapos nito, kinabukasan ay nakita ni Goldie ang kanyang braso na may mga pasa. Pero wala silang ideya noon kung ano o sino ang may gawa nito. Pero sa bidyong ito makikita ang isang itim na kamay na humawak sa braso ni Goldie. Ito na nga kaya ang may gawa ng mga pasa ni Goldie. Ito nga kaya ang espiritu o entity na posibleng nagambala niya at ngayon ay sumusunod sa kanya. Kayo, ano sa palagay nyo?